Meron tayong problema. Yun yung gusto nating ayusin. Pero hindi ka nag-message na ganito ganyan, sir, wala ako dyan. Yun sanang inuna mo, Irene. Kaya nadidismaya ako. Alam mo ba ang tawag doon? Kawalan ng respeto. Naging tahimik ako. Bukod doon, alam mo na may ginawa kang unang kasalanan. Ako mag-i-stay sa isang taong ayaw makinig. Hindi na kami makikialam. Huwag mo naman kami bigyan ng problema. Alam mo ba ang desisyon ko ngayon? Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Okay, kakausapin ko ulit ngayon si Irene. Napatungkol po ito dun sa anak niya. Okay, simulan natin. Kasi noong nakaraang pag-uusap natin, ang sabi ko sa'yo, Sunday, magkikita tayo dito. Diba? Pumayag ka naman. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nadismaya ako, Irene. Kasi, nag-usap tayo na Sunday, magkikita tayo dito. Sinunod ko yung gusto mo na dadalhin natin dito si Gilbert para makausap ka, magkausap kayo, at madala yung bata. Tapos, tumawag ka sa akin nung umalis kami dito. Sabi ko sa'yo, dahil hindi tayo magkaintindihan, mag-chat ka na lang. Pero hindi ka nag-chat. Okay, saan ka napunta? Nagpunta ako dun sa nandiyan ako sa barkada ko dati po dun sa Barkada? sa Marbles. Marbles dito sa may garden po. Saan yan? Dun sa Turel po. Ako doon na nagtitinda ako dun sa bigasan. Nagtinda ka? Tapos 3 araw lang. Ngayon pa sana ako pa uwiin niya, pero sabi ko na, ate, uuwi na lang ako. Ate Sel, uuwi na lang ako kasi hinahanap na nila ako. Okay, bakit ka nagtinda? Kasi gusto ko lang sabihin niya na gusto daw nila ako papuntahin, tapos napunta din ako sa pinsan ko. Okay, di ba may usapan tayo? Okay, ganito po kasi yon. Dahil okay na yung usapan namin na Sunday, di ba kaya hindi ka namin sinama? Para makapag-stay ka dito, ma-prepare mo yung sarili mo ng ilang araw dahil Sunday babalik kami. Pumunta kasi kami ng Samal kasama sila Russell. Hindi namin talaga siya sinama dahil may usapan nga kami. Okay, yung Sunday, nung umaga naka-prepared na kami, nag-message ako sa'yo. Hindi ka nag-reply. Nag-message si Totoy, hindi ka nag-reply. Tinatawagan ka namin, naka-off ang cellphone mo. Bakit wala kang cellphone? Hindi, iniwan ko talaga yung cellphone ko kay kuya. Bakit mo iniwanan? Iniwan ko kasi yung anak ko talaga, gusto niya kinukuha yung cellphone ko, binigay ko na lang So, sa kaya hindi ka pa kuya. nakapag-message sa amin? Kaya hindi ako nakipag sa inyo, kaya nakita ko na lang yung marami ng chat ni Kuya Tutoy pag uwi ko. Pero bakit nakapag-send ka ng video kay Totoy na ikaw ay nasa sa bigasan? Yung ko, sa totoo lang po, may isang cellphone ko. Pero yung bakit? luma. Kaya yung nadala ko, yung isa ko, tapos naiwan ko yung isa. O nakapag-send ka kay Totoy, gasino na lang ba na sabihin mo sa akin na pakisabi kay Sir Paul, late man namin nabasa. Nagchat-chat kami sa'yo, pero hindi ka nag-reply. Nakapag-send ka kay Totoy, ibig sabihin naka-open ka ng messenger mo. Bakit hindi mo ka chinat? Kasi hindi ko po, yung Irene ko talaga, yun lang din po, hindi ko nasasabi sa inyo na hindi ako nakapag... Yun na nga yung problema, Irene. Diba, yung chance, okay, explain ko sa'yo ha, yung asawa mo, nag-usap kami. Opo. Diba sabi ko sa inong last week, Friday, tutulungan kita, kausapin natin ang DSWD kapag hindi nyo naayos. So, hindi naman kayo napunta doon at kami na ang pumunta. Diba, nagkausap, nakuha natin yung side ni Gilbert kung bakit, ano yung dahilan niya, nagkausap kami. Tapos,
Kaya anong Sunday, usapan natin, dito tayo magkikita. Ikaw naman yung humiling sa amin na dito na lang, wag na kayo doon pupunta. So, ginawa namin nung Sunday ng umaga, tinawagan namin si Galbert na ganito na yung setup. Kinonvince namin siya na walang mangyayaring masama sa'yo, pupunta tayo doon, nandun si Erin, mag-uusap tayo, pumayag siya. Dadalhin na dito yung anak mo. Wala nang problema, gagawa tayo. Pero wala ka. Ngayon, ang point ko doon, Irene, bakit hindi mo priority yung bata? Na kaya tayo nag-usap, iyon yung gusto naming mangyari, na matulungan ka kaagad. Dahil yun yung problema natin, yung anak mo, na madala dito. Dahil kaya ka umuwi, para ayusin yung pamilya mo. Di ba? Opo, sir. Bakit? Hindi naman sa nagagalit ako doon sa pinuntahan mo. Kasi life mo yan, buhay mo. Kaya lang, mayroon tayong problema. Yun yung gusto nating ayusin. Pero hindi ka nag-message na ganito ganyan. Sir, wala ako dyan. Yun sana ang inuna mo, Irene. Kaya nadidismaya ako. Kasi nandun na tayo eh. Dadalhin na yung bata, hindi na tayo dadaan ng barangay. Kasi ayaw din natin ng problema. Both parties ninyo ayaw namin ng problema. Diba? Humiling sa akin si tita, please Paul, tulungan mo sa Erin. Sabi ko, o tita, aayusin ko. Pero anong ginawa mo? Yun lang din po, sir, na hindi ako nakapag-chat sa inyo. Kasi Irene, alam mo, kung priority mo yung anak mo yan eh. Dapat inuna mo na magkaayos kayo. Kasi po, gusto ko talagang puntahan doon. Pero sabi naman ni kuya ko na kung saan niya kinuha yung bata, dito niya ibabalik sa Iyon na bahay. nga. Kaya nga na-convince namin siya na dito dadalhin. Pero ang ginawa mo, inuna mo pa yun. Yung ibang ganun. Kaysa dito na nandito tayo at madadala yung bata. Diba? Sabi mo, may makikipagkita na Hindi lang yun. Yung subscriber. Oo, yung lang, yung may-ari sa bigasan. Yung ko. Oh, hindi naman sa nagagalit ako doon sa Inuna mo yun eh. Pwede naman sa ibang araw. Tapusin lang natin yung problema mo. Diba? Po, sir. Tignan mo ang nangyari ngayon. Nandito ka, relax ka, na parang wala lang, pero yung anak mo dapat ang pinapriority mo. Kaya yun yung gusto ko, na impaintindi sa'yo, na kapag may problema, tapusin mo na ang problema bago yung iba. Kasi tumatagal eh. Okay lang sana, Irene, kung hindi ka namin scholar, kung hindi ka namin karago, kung hindi ka pinapakiusap ni tita. Kaya ka umuwi dito para makapagbakasyon, makasama mo ang pamilya. Unahin yung pamilya dahil matagal kayong nawalay. Pangalawa, imbis na nakupunta ka kung saan, alam mo dapat ang hawak mo habang nagbabakasyon ka kunting panahon na naririto ka, notebook, papel. Kasi ikaw ay grade 12 na pagpasok. Alam namin na ikaw ay grade 11 ang dinala doon. Na first time mo mag face to face ni wala kang idea, kaya kinuha ka pa ng tutor. Pagbalik mo doon, grade 12 ka, hirap ka ulit, di ba? Opo, sir. Alam namin ang grade mo, no? Alam namin kung ano yung capacity mo, kaya iniintindi ka namin. So, dapat habang nagbabakasyon ka, nag-aaral ka pa din. Kahit 1 oras, 30 minutes na nagsusulat ka. Kasi yun ang importante, hindi kung saan ka pupunta. Maisisingit mo naman yung paggagala kasi buhay mo yan. Pero bigyan mo ng pahalaga yung pag-aaral at ang pamilya mo. Kaya dun ako nadidismaya. Pangalawa, bago itong mga ganito, alam mo may kasalanan ka rin sa akin. Di ba? May group chat tayong ginawa. Anong ginawa mo? Nag-live ka sa group chat nung nasa sa Abra po siya. Ito sinasabi ko para maging fair din kung bakit ako nagiging ganito sa iyo ngayon, Irene. Mayroon tayong group chat. Ang group chat natin para ma-monitor ko lahat ng ginagawa nyo. Nag-good morning, ni minsan. No? Kung hindi ako mag-good morning, hindi kayo mag-good morning. Inaantay ko lang yung chat. Good morning, kamusta kayo? Tsaka ka lang mag-reply. Tumagal, nag-live ka sa group chat na nihoy ni sir, wala kang paalam bakit ka nag-group chat. Bakit ka nag-live sa group chat? Hindi mo ba alam kaya may group chat? Lahat ng scholar ko, lahat ng scholar natin, mayroong group chat. Kasi inaalam ko lahat,
pasa ng grade, anong problema, para nasasabi nyo kaagad. Pero nag-leave ka. Alam mo ba ang tawag doon? Kawalan ng respeto. Kasi dapat, bago mo yung ginawa, sir, pwede bang mag-leave muna ako sa chat? Bakit ka mag-leave? 3 lang kayo doon. Ikaw, si Marjorie, at si Badiday, ako, 4 lang tayo. Walang iba, kahit si tita, wala doon sa group chat natin. So, lahat ng problema, dapat nalalaman ko kaagad. Pero hindi ko nalaman. Di ba? Bakit ka nag-leave sa group chat? Ano ang sabi Ano mo? lang po, sir, kasi nahihirapan ako nung yung na marami kaming group chat, yung mga namin, yung tig-init na tapos, mainit na tapos wala na kami, nandoon online na lang, tapos yun, nag-leave na lang ako doon kasi maraming doon, kaya hindi ko na nahabol yung ibang subject ko kasi sa karami talaga. Bawat teacher na iba-iba talagang Nag-leave ka. Kaya- Ang sa akin, group chat natin as communication natin, ako pa yung tinanggalan mo ng karapatan na makausap ka. yun lang talaga yung kasalanan ko, bakit na hindi ako nagpapaalam sa inyo. Kaya pinagalitan din ako ni Badiday. Tama. Kasi bakit daw hindi ako kaya hindi na lang ako na pinagalitan ako ni Badiday. Tama naman din si Badiday. Mali kasi yun, Irene. Di ba? Unang-una, ako ang dahilan kung bakit nakitita ka. Kami yung dahilan kung bakit ka kahit paano na bago ang buhay. Hindi sinasabi ko sa iyo ito para ipamukha sa'yo na ganon. Kaya ka nang dyadyaan dahil din sa amin sa mga taong tumulong sa iyo. Doon ako naiinis at talagang nawalan ako ng sa'yo. Yung respeto. Alam mo ba yung pakiramdam noon? Sabi ko kay tita, tita, tahimik lang ako kasi hindi ko maramdaman si Irene. Naging tahimik ako. Bukod doon, alam mo na may ginawa kang unang kasalanan. Sinave pa rin kita. Kahit ayaw na ni tita, nakiusap ako at nag-usap kami na ayusin para maging maayos ka. Ngayon, Irene, malaki ka na. Ito kaya ko sinasabi, itong video na at least alam lang namin, alam ng nanonood natin, baka kasi dumating yung point na kung ano yung maglabasan, hindi namin explain ang sarili namin. Irene, malaki ka na, nagkaanak ka na, nasa tamang pag-iisip ka na, alam mo na kung ano ang tama at mali at hindi dapat ginagawa. Okay? Ayaw namin ng sakit ng ulo. Pangalawa, kapag ang isang estudyante na tinutulungan ko ay puro problema ang binibigay sa akin, automatic tinatanggal ko. Bakit? Hindi ko ilalagay ang pangalan ko sa kahihiyan sa sponsor. Si tita, napakabait. Ilang beses ka na niyang kinausap. Ako nanahimik ako. Alam mo kung bakit? Dahil sabi ko sa sarili ko, kapag ako nagsalita, isa na lang. Kasi nag-usap na tayo eh. So kung wala na akong maririnig, at wala na akong makikitang maganda mong ginagawa, bakit ako mag-i-stay sa isang taong ayaw makinig? Itong pag-uwi mo dito, masaya kami dahil makasama mo ang pamilya mo. Pero habang nandito ka, bakit hindi ka nawawala ng problemang binibigay sa amin? Diba? Ang gusto namin, pinapriority mo lang yung tama, kung ano yung dapat mong gawin. Hindi sa hinahawakan ka namin sa ulo kung ano ang gawin mo. Pwede mong gawin yung mga bagay, pero yung communication na dapat mayroon tayo at inaayos ang problema, yun yung pinupoint ko. Diba? Opo, sir. O, tinan mo ngayon, yung anak mo, imbis na ayos na makakapiling mo, wala. Kaya ngayon, alam mo ang desisyon ko, huwag kang magagalit sa akin. Kayo na ang umayos kay Gilbert. Kayo ang pupunta kay Gilbert dahil ayaw niya nang pumunta dito. Pupunta ka kay Gilbert, isama mo ang pamilya mo, kung sino mong pwede mo isama, mag-usap kayo. Hindi na kami makikialam kasi sinayang na eh. Diba? Pag kami tumulong, alam nyo yan. Alam nyo po yan, pag kami tumulong, inaayos talaga namin. Pero this time, ikaw ang aayos ng problema mo, isama mo ang kuya mo, kung si Dado. Imagine nyo ha, ang pagpunta nyo doon, gagastos kayo. Ngayon, kami na ang nagdadala ng tao para maayos dito. Wala nang gastos. So ngayon, ang problema nyo, kayo ang gagastos. Kayo lahat, pamasahe papunta doon. Inisip mo ba yun?
Ha? Po, sir. O ito pa. Kapag ito naayos mo na, i-priority mo ang pamilya mo. Okay? Opo, sir. Tahimik na lamang ako. Ha? Hindi masama ang loob ko sa'yo. Hindi rin ako galit. Ginagawa ko para sa ikabubuti mo at tama. Ha? Hiyang-hiya na ako kay tita eh. Napakabait ni tita sa'yo. Diba? Ang gusto niya, maging maayos ka, makapagtapos ka ng pag-aaral. Seryosohin mo ang buhay. Huwag gagawing kwela lang. Kasi nakita ng lahat kung paano ka nagsimula. Na-explain na lahat eh. Kung paano ka namin nakita, kung paano ka kahit paano nakabangon. 3 taon na, Irene, na nandiyadyaan si tita. Nandyan kami para sa'yo. Huwag mo naman kami bigyan ng problema. Ha? Opo, sir. O, alam mo ba ang decision ko ngayon? Ako na mismo ang sumuko sa'yo. Sabi ko kay tita, tita, suko na ako. Ngayon, ang decision nito sa akin na nanggaling. Ang decision ko, hindi kita pababalikin ng Abra hanggang hindi ka nagiging okay. Ngayon, si tita na lang ang kakausapin mo kung ano ang payo niya sa'yo. Pag sinabi niya na okay, makakabalik ka. Pero pag sinabi kong hindi, sa akin din siya magre-relay. Kaya ayusin mo. Kung gusto mong makabalik ka doon, ayusin mo. Ayaw namin ng sakit ng ulo. Alam mo ang nangyari sa pinsan mo, di ba? Ayoko na lang mag-mention ng name. Dahil ayaw namin ng problema. So ngayon, ito, ginagawa ko itong mga kababayan para maging fair din kami. Para maging fair tayo sa sponsor, maging fair din kami sa iyo, na ang lahat ng ito, nasasabi ko, hindi para ikaw ay pasakitan, hindi para ipahiya ka, para maging leksyon at matutunan mo, na kami seryoso kaming tumulong. Pero kapag nawala ito sa'yo, Irene, hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Yun yung gusto kong matutunan mo sa sarili mo. At mag-usap kayo ni Gilbert, ayusin mo ang pamilya mo. Kung wala na talaga kayong ano ni Gilbert, mag-usap kayo. Sabi mo nga, hindi mo na siya mahal, pag-usapan ninyo. Pero, huwag ipagkakait ang pagiging tatay ng anak mo sa kanya. Ha? Hindi ko naman po iano yung anak ko sa kanya. Tama. Tapos, baguhin mo na ang dapat baguhin. Priority mo muna ang sarili mo, ang kinabukasan mo. Ha? Tanggalin mo ang lahat kung sino man yung mga kachat mo. Tanggalin mo yung nagpapahirap sa'yo, yung sagabal. Sabi mo, ayaw mo ng sagabal. I-priority mo ang pag-aaral. Tingnan mo si Badiday, parehas lang kayo na nag-grade 11 and 12. Ngayon college na siya. Hindi siya umuwi para makapag-aral siya ng gusto. So, yun ang gusto kong matutunan mo, Irene. Nandiyan ka na eh. Grade 11 ka na, grade 12 ka na susunod. Kunti na lang magka-college ka. Pero paano natin ipiprepare yung sarili mo sa pagiging kolehiyo mo kung ganyan ka? Oh. Sana maging leksyon ito sa'yo. Huwag mong gawing joke ang lahat ng bagay, Irene. May panahon tayo dyan. Laki na ng pinagbago mo eh. Nandun ka na eh. Ikunin ko na lang po yung anak ko dun. Tapos, gusto ko na, ayaw ko na mag-aral po. Kunin ko na po yung anak ko doon. Ayaw ko na po mag-aral. Walang magtatrabaho na lang po ako.